Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon ang DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yung pahayag niya sa Senate hearing na lahat ng referral ng Office of the Vice President, yung humihingi ng tulong, inaaksyonan, inaasikaso. Nako, nagsalita po, nagpahayag ang OVP na sinungaling yun, hindi totoo. Maraming instances na hindi inaaksyonan. Okay. Pakinggan natin itong balita ng UNTV. Of the Vice President ang naging pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na tinutugunan ng kagawaran ng lahat ng referrals na kanilang natatanggap. Ayon kay OVP Director for Operations Norman Baloro, inaccurate at misleading ito dahil tinanggihan umano ng ahensya na matugunan ang hiling na tulong ng OVP para sa mga apektado ng African Swine Flu. May malinaw rin na ebidensya mula sa iba't ibang satellite office ng OVP na ang ilan nilang nirefer ay hindi pinansin ng iba't ibang regional office ng DSWD. Matatandaan nung Lunes sa budget hearing ng Senado, sinabi ni DSWD Rex Gatchalian na tinanggap ng ahensya ang lahat ng referral mula sa OVP. Madam Chair, with me is Assistant Secretary Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the Office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin ho siyang alam kasi lahat naman ng referral daw namin nila, malugod namin tinatanggap. Malugod na tinatanggap. Sabi ng DSWD, mismo ang OVP na ang nagsabi na maraming beses na tinatanggihan. Basta galing sa OVP, ay tsapwera ka dyan. So, yun ang issue ngayon na pinopolitika ang mga ayudang programa ng DSWD. Okay, ito pa rin ang balita sa teleradyo. Mismo ang mga anchors ng teleradyo, in-interview nila si Secretary Gatchalian. Tungkol pa rin sa issue na yan. Pakinggan natin ang balita ng teleradyo. Si Doris Bigornia at Good morning becomes even better with Nutella and Sa pagbibigay ng ayuda sa Department of Social Welfare and Development dahil, Secretary, basahin ko, may news item kasi yan Okay. nanindigan ng Office of the Vice President na ibinasura ng DSWD ang hiling na tulungan ang mga ini-endorsong benepisyaryo. Kasunod ito ng pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian sa budget hearing ng Senado na palaging bukas ang kanilang ahensya sa mga referral ng OVP. Tinawag ng OVP na inaccurate at misleading ang pahayag ni Secretary Gatchalian. Kaya minabuti nating tawagan siya. Ano sagot niyo doon, Secretary? Well, ako, Alvin, Doris, siguro kung ano yung sinabi ko nung isang araw sa Senate hearing, yun na rin pa rin ang sinasabi ko hanggang ngayon. I'll just have to stand by the statement I gave in the committee hearing and doon ako magwawakas na ang aming tanggapan nakabukas para sa lahat. Wala kaming pinipili, may referral man o wala. Opo. hindi ko lang, klaro ko lang, partner, kasi hindi klaro sa akin. Zek, ang OVP ba ay may mandato na Hindi mandato yung issue pa na. Para yung OVP, i-refer ng OVP sa DSWD na may nahingi sa amin ng tulong, pakitulungan mo to. trabaho ba nila yon, Sek? Na mag-refer. Oo. Doris, lahat naman tayo, lahat ng public official, o kahit naman hindi nga public official, kahit na sa private sector, may mandato tayo tumulong para sa mahihirap, vulnerable, poor, marginalized, and vulnerable. So kami, every day, we serve thousands of clients, no, na nangangailangan ng tulong sa gamit ng iba't ibang programa ng DSWD. Ulitin ko, minsan may referral, minsan wala, pero sa amin, kung may nag-refer, pag-aaralan nyo ng social worker natin. Talagang, it goes through our process na i-review yan ng mga social workers ng DSWD. Again, may referral o wala, lahat na yan tinutulungan natin. Basta, mapatunayan na may pangangailangan. Diretsuhin na natin, Secretary, ang gustong sabihin ng OVP sa pamagitan ni Vice President Sara Duterte ay pinopolitika ng DSWD ang pagbibigay ng ayuda. Pag kaalyado, bibigyan. Pag hindi kaalyado, pahirapan. Ako, alam nyo, Alvin, Doris, uulitin
uulitin ko yung sinabi ko kanina. Kung ano yung pinaliwanag ko sa Senate hearing, yun pa rin yung sasabihin ko ulit ngayon. Walang pinupolitika sa DSWD. Mga social workers natin ang sumusuri kung tutulungan o hindi, kung kailangan o hindi kailangan. Kasi alam nyo, Doris, Alvin, yung lente ng social worker ang ginagamit natin sa pagsuri kung ano ang tulong na ibibigay, kano. Anyway, bahala na po ang taong bayan na humusga. Ang issue ngayon is, pinopolitika ba ang ayuda o hindi? Ano sa tingin nyo? Paki-comment ko, no? Dahil, sino ngayon ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nagsisinungaling? Ang DSWD? Mismong secretary? Sinabi na, tinatanggap namin lahat. Basta ini-refer, tinatanggap. Sabi ng OBP, hindi. Iniitsapwera nyo. Basta galing sa OBP, wala na yan. So, alin sa dalawang opisina ang nagsasabi ng totoo. So, may nagsisinungaling, merong nagsasabi ng totoo. So, nakakalungkot po na pangyayari dahil ang mga biktima dito yung mahihirap eh. Lalo na ngayon, malaking nabawas sa pondo ng OBP. Yung social programs na yan na 1.29 billion, tinanggal na sa Office of the Vice President. Nilagay sa DSWD. Ito naman si Doris Bigornia, medyo iba yung line of question. Meron bang mandato ang OBP na mag-repair? Wala. Napahiya siya sa kanyang kasamahan na hindi yun na mandato. Referral lang yun. Sabi ng secretary, lahat man tayo, mandato natin yan yung mag-refer. Ano ba naman ito? Pinapalabas niya na Pinapalabas niya na hindi trabaho yan ng OBP. Oy, Madam Bigornia, Doris, matagal na yan. Basta Vice Presidente may ginagawang ganyan. Si VP Lenny, marami siyang programang ganyan, pagtulong sa mga mahihirap. Bakit nyo pagbawalan ang VP Sara na mag-repair? Lalo na yung budget. Kasi, nung hindi pa nagkagulo-gulo ang budget, first 2 years, maraming natutulungan ng OBP. Kaya, VP Sara is the only Vice President na nagkaroon ng satellite offices. I think 10. Bakit? Gusto niyang ma-reach out ang mas maraming Pilipino. Kasi kung yung dati, ang opisina ng VP, nasa Metro Manila lang. Paano yung kaming taga Mindanao? Pupunta pa kami doon. Impossible, impractical. Ngayon, I think may 3, hindi ako nagkakamali, 3 satellite offices ang OBP dito sa Mindanao. Meron din sa Visayas. Meron sa throughout Luzon. Di ba napakaganda nun? Si VP Sara lang nakagawa nun. So, sa mga satellite offices na yan, merong pundo na nakalaan pag may lumapit, medical assistance, burial assistance, transportation assistance, kung may sakuna, disaster, nakakatulong kaagad ang OBP. For the past 2 years. For next year, 2025, tinanggalan na po ng mga kongresista ang budget ng OBP pagtulong na gano'n. I-transfer sa DSWD. Kung totoo yung aligasyon na pag i-refer kasi wala nang pundo ang OBP. Ang gawin niya, i-referral lang. Kung totoo na yung isang nangangailangan, i-refer ng OBP, hindi papansinin, kawawa naman itong mga nangangailangan. Sana huwag ganon. Sana itong nasa ahensya ng gobyerno, isipin nila yung mandato, kaya nga, social, welfare, and development. Ang mga parokyano dyan, ang mga customer, mga mahirap,
sana naman tulungan nila lahat. Huwag na nilang isipin ang politika, kung sino man ang nag-endorse, kalaban man o hindi. Out of the question na yon. Tignan nila kung nangangailangan bigyan, kung hindi nangangailangan. So, walang puwang ang politika sa DSWD. Ganon sana ang dapat na mangyari.